Yes, Bombo Prami. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan, sa atin, sa probinsya natin sa Pangasinan. At siyempre, of course, magandang gabi din dyan sa aking minamahal na bayan sa Kalasyaw. At nakita ko po na ang nagaganap ngayon na sunog dyan sa Dagupan at ako po ay nalulungkot sa nangyari po na yan. So, para sa mga naapektuhan po, pinalulungkot ko po ang nangyari sa inyo. Kunting ingat lamang po sa atin, sa buong probinsya ng Pangasinan, sa ating kabahayan dahil sa panahon ngayon na tag-init sa Pilipinas. Sir. Yun nga po, Sir Gino, may pumaparinig, meron po nga nangyari po na sunog po dito nga po sa Dagupan City. And speaking of, dito nga po nga holiday, Semana Santa, Lenten season na gusto po dyan po sa Italy, kung pag-usapan po ang Lenten season na ano po ba yung ginagawa ng ating mga kababayan po dyan? Libre at mga kabombo, makakasama po natin na sa kabilang linya ang ating naman pong Bombo International News Correspondent. Walang iba, ang ating pong kababayan po mula po sa bayan po ng Kalasyaw na si Sir June Gabrilio para malaman po natin dahil ngayon po nga Lenten season, ano po ba ang ginagawa ng ating pong mga kababayan po doon or should I say ng mga taga-Italia kapag dumarating po ito nga po nga Lenten season or Semana Santa or mahal na araw o Holy Week na tatawag po natin. Pero bago yan ating mo nang kamustahin magandang gabi po dito po sa Dagupan, dito sa Pangasinan, sa Pilipinas at magandang araw po dyan po sa Italy, Sir June. Yes, Bombo Prami. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan, sa atin, sa probinsya natin sa Pangasinan. At siyempre, of course, magandang gabi din dyan sa aking minamahal na bayan sa Kalasyaw. At nakita ko po na ang nagaganap ngayon na sunog dyan sa Dagupan at ako po ay nalulungkot sa nangyari po na yan. So, para sa mga naapektuhan po, nalulungkot ko po ang nangyari sa inyo. Kunting ingat lamang po sa atin, sa buong probinsya ng Pangasinan, sa ating kabahayan dahil sa panahon ngayon na tag-init sa Pilipinas. Opo. Sir. Opo, yun nga po, Sir June, no? Ngayon po nga Holy Week, meron po nga nangyari po na sunog po dito nga po sa Dagupan City. And speaking of ito nga po nga Holy Week, Semana Santa, Lenten season, kamusta po dyan po sa Italy? Kung pag-uusapan po ang Lenten season, ano po ba yung ginagawa ng ating pong mga kababayan po dyan kapag Lenten season? Kagaya rin po ba ng ginagawa po dito po sa Dagupan or dito po sa Pilipinas na which is talagang mga Romano Katoliko ay tutok po dito nga po sa mga kinaugalian po kapag Semana Santa, Sir June? Yes po, mga kababayan kong Pilipino dyan. Opo, sa katunayan po dito sa Italia, noong wala pang COVID o yung pandemic, ay marami po tayong aktibidad na ginagawa dito sa Italia. Nandiyan po yung mga kagaya ng mga ginagawa natin dyan, yung palaspas, mayroon din po sila dito. At marami pong aktibidad po ang ginagawa po dito. Mayroon din po yung egg-hunting para sa mga bata. At siyempre, nagkakaroon din tayo ng iba't ibang activity, lalo na yung kasamahan natin mga OFW dito, mga kapwa natin Pilipino. Marami tayong ginagawang aktibidad dito pagdating dito sa panahon ng Semana Santa. Subalit, dahil dito sa nangyaring pandemic at dahil dito sa pagbabalik ng lockdown muli dito sa buong Italia. Ito, ang buong Italia ngayon ay sobrang tahimik. Tahimik ang ating mga kababayan at ang buong Italia po ay sobrang tahimik ngayon. Ibig sabihin po, wala pong mangyari pong mga aktibidad. Totally po, sir. At
at mga simbahan na ano po yung magiging mga approach po nila para po at least maisagawa pa rin po ng maayos kahit po hindi po physically present dun po sa simbahan po, Sir Jun. Yes po. Mayroon ding mga aktibidad na ginagawa yung simbahan Katoliko dito. Tulad dito sa aming mga lugar, nagkakaroon din sila ng tinatawag na yung palaspas yung last Sunday. Yung mga Italian people dito ay pumunta rin sila sa simbahan. Subalit, binigyan po sila ng limitadong bilang para sa pagpapasok dahil dito sa lockdown na nangyayari. Mayroon pa rin po na palaspas na nakikita namin. Subalit, mangilan-ngilan lang po yung mga pinapapasok sa simbahan. Sa katunayan po, last week po last Monday, nagsimula na po yung red alert, yung balik lockdown po. Kaya ang buong simbahan dito, maririnig mo lang yung mga kampana na bawat oras na dumadaan ay pinapatunog talaga yung kampana. Yun po yung mga aktibidad na pangkaraniwang ginagawa lamang po dito sa simbahan. Nagsagawa rin po kayo ng mga bisita iglesia or yung pong Station of the Cross, may mga lugar po para po dyan na isagawa po ito o kahit nung wala pong pandemya, Sir Jun? Nung wala pang pandemya dito, makikita mo na ang mga simbahan dito ay kinakabitan ng mga palaspas doon sa gilid-gilid. Subalit, yung mga tulad sa atin dyan na yung may mga ginagawa tayong seremonya ay pangkaraniwan lang po yung ginagawa nila dito. Nagkakaroon lamang ng misa. Maririnig mo sa bawat kampana nila na nagkakaroon talaga ng kampana ay misa dahil tumutunog po ang bawat kampana ng simbahan dito. Mga Filipino community po, sir, lalo po yung mga kinaugalian po natin na mga padasal, mga prosesyon, may mga ganyan din po? Or I mean, dito kasi sa Pilipinas, di ba, may mga ilan pa po na nagpapapako sa krus, na ginawag po sa Bulacan, dyan, may mga ganyan din pong mga uri po, sir? Sa katunayan po, mula nang dumating po ako dito sa Italia, ay wala po akong nakita na ganun po yung kanilang ginagawa. Ang karaniwan na lang po yung kanilang ginagawa dito, yung palaspas lang po. Yung nagdadala sila ng mga sanga at dahon ng olive tree. At yun ang ginagawa nila na pinabindisyonan nila sa pari dito sa simbahan ng mga Katoliko. Okay. Pero doon sa mga prosesyon na katulad sa atin dyan sa Pilipinas, kahit minsan hindi ako nakakita. So, yun po ang pagkakaiba po ng Roman Catholic dito sa Italia at sa atin dyan sa Pilipinas. Oo, so kung pag-uusapan po talaga, ito pong mahal na araw, mas marami pong mga aktibidad na ginagawa po ang ating pong mga kababayan pong mga Katoliko, Romano-Katoliko dito naman po sa bansang Pilipinas, no, sir? O kaysa dyan po sa Italia na dyan sa Italia, dyan Yes, po yun, po. ating pong Santo Pampa na dyan mismo nakatira po. Yes po. Yun po ang pagkaiba dito. So makikita po natin ngayon pag yung mga naobserbahan natin, pag manonood tayo ng television, ay makikita na natin na nagpapamisa si Papa, kagaya po nung nakaraang na Sunday, nagkaroon po ng Palm Sunday. So nakita namin si Santo Papa na nagkaroon din ng misa doon sa Roma. And with that po, sir, maraming salamat po sa inyo pong oras, lalong-lalo na po sa binibigay po ninyo sa amin po dito, mga kaganapan po dyan po sa may Italia. Baka meron po kayong nais pong batiin, pasalamatan. Go ahead po, Sir Jun. Yes po, Bombo Prami, sasamantalin ko na rin ang pagkakataon dahil nung una marami pong
marami pong nagpapabati sa atin dahil sa binigay niyong pagkakataon na pag-interview sa akin. Marami pong mga listeners po natin dyan sa Pilipinas at mga subscribers po natin sa ating YouTube channel ang nagsasabi na sila po ay batiin. So, greetings to Wood Elementary School, faculty and staff, led by our very supportive principal, Dr. Edna Cornesta, and special mention sa aking former principal dyan sa Wood Elementary School, si Madam Socorro Bandong. Of course, nandyan din ang aking kumari na si Master Teacher Benita Jukito. Of course, marami po mga nagpapabati. So, sasamantalin ko na po yung pagkakataon nito, Bombo Prami. Nandyan po sina Madam Josie Rivera, Madam Neresa Alcantara, Madam Lourdes Balio, Madam Virginia Soltes, Madam Milita John, Madam Susie Majon, Madam Biselda Ramos, Madam Vivian Ocampo, Madam Kerlin Martinez, Madam Sonia Honrado, Madam Vivian Roy, and Kuya Joe Moyrong. At of course, bibigyan ko rin ng pagkakataon na patiin po ang aking mother-in-law dyan sa bayan ng Bani, Pangasinan. Particularly ang aking mother-in-law na si Mang Imitacion Estavillo dyan po sa Barangay Culayo, Bani. And special mention din sa aking bayaw na si Angel Estavillo, Ate Hitlen Organista, and Kuya Boy. Of course, nandun din sa saipan ng aking isang sister-in-law na si Ate Joy Estavillo. Of course, bibigyan ko rin ng pagsasalamat ang aking mga minamahal na subscribers sa aking YouTube channel. Salamat po mga subscriber, mga viewers ko sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Janberry Vlog. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan ang aking mga susunod pang mga videos. Salamat po, Sir Promi. Maraming salamat din po, Sir John Gabrilio, ang ating pong Bombo International News Correspondent dyan mismo sa may Italy. Regarding po ito sa mga ginagawa po dyan sa Italia kapag sumapit po ito pong Lenten season or Semana Santa.